Hindi na umano simpleng banta, kundi isang plano. Ganyan po tinukoy ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa kanyang pagtestigo kahapon sa impeachment court ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, may mga natukoy ng persons of interest ng NBI kaugnay sa taong kinontrata raw ng bise para ipapatay ang Pangulo, First Lady at nooy House Speaker. Ipinunto rin ni Matibag ang anyay pattern of violence, hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi pati sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Kinonsidera rin daw ng NBI ang dokumento mula kay Arturo Las Cañas, ang nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad at witness sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Tinawag ni Matibag na open source intel si Las Cañas. Tinutulan na ito na abogado ng bise at ipinuntong hindi pirmado at hindi notarized ang ipinakitang affidavit ni Las Cañas. Inilarawan naman ng defense team na hearsay o sabi-sabi ang mga testimonya ni Matibag. Ito raw ay dahil ngayong 2026 lang naging NBI Director si Matibag at walang personal na kaalaman sa investigasyon ng NBI sa mga pahayag ng bise noong November 2024. Ang sagot dyan ng prosecution, may official records naman ng NBI na pinagbasihan ni Matibag sa kanyang mga testimonya sa impeachment court. At ngayong day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makibalita na po tayo kay Sandra Aguinaldo. Sandra, kamusta dyan? Ano ba inaasahan natin ngayong day 9? Yes, ang update ngayong araw na ito ay sinimula na po na dalhin yung mga sabina ng impeachment court para sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at maging dito sa ilang bangko na hiniling ng prosecution na masabina rin. Kaugnay po ito do sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga po yan kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. At ayon po sa impeachment court, dapat July 30, 9 a.m. ang deadline para dito sa pinapasabinang mga dokumento. At kapag natanggap na po ito ng BIR, ito na yung pagkakataon para sa inaasahan na paghingi nito ng authorization sa Pangulo kung dadalhin ba ang tax records ng bise sa impeachment court. Ayon po kay Attorney Reggie Tongol, ang spokesperson ng impeachment court, ang land bank halimbawa na nasabina rin ay sumunod na po doon sa sabina ng korte at nagbigay ng kopya ng bank checks na hinihingi po para dito sa impeachment trial. Pero ito po ay para doon sa Article 1 or confidential fund. Sinabi rin po na impeachment court na matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa July 27 ay magbabago ng schedule ng impeachment trial at wala munang trial sa July 28, Martes para sa kontrasona ng minorya at simula July 29 naman po, magiging umaga na ang paglilitis. 10 a.m. po yan hanggang 3 p.m. at pagkatapos po naman yan, doon na magsasagawa ng sesyon ang mga senador para naman din matutukan yung kanilang mga trabaho. So ngayon ang araw na ito ay para lamang doon sa pagsalang muli ni NBI Chief Melvin Matibag at inaasahan po ang pagpapatuloy ng cross-examination at maging pagtatanong po ng mga senador sa kanya at yung redirect naman na tinatawag mula naman sa prosecution team. Pia? Sandra, nabanggit mo yung kinakailangang authorization ng Pangulo para sa BIR records. Pwede ba nating linawin yung authorization ng Pangulo ay para lamang dun sa mga ipinasabina mula sa BIR? Tama ba, Sandra? Yes, tama yan, Pia. At ang pinapaliwanag nga dyan ay ito rin ay pamamaraan sa ilalim ng batas para kahit paano naman may protection din yung BIR chief kung siya ay maglalabas ng mga confidential information gaya nga ng ating mga ITR, income tax returns, na hindi niya basta-basta maaring isa publiko. Pia? Alright, at balikan natin yung nabanggit mo rin na mag-iibang schedule, Sandra, dahil alam nga natin, gaya ng nabanggit mo, ay mag-uumpisa na yung legislative calendar ng mga senador. Siyempre, mahirap para sa mga, kahit sino naman, kung mula 10 a.m. hanggang kung anumang oras matapos ang mismong sesyon. So, ano ba yung balak ng mga senador? Paano ba nila, i-work around ba nila yung kanilang mga committee hearings sa impeachment schedule?
Oo, Pia, yun kaya yung kanina na kapanayam no, na ating kasama si Ian Cruz, si Senator Erwin Tulfo, at sinasabi nga niya yung challenge din talaga na sa kanilang schedule dahil kung sila ay mag-i-impeachment trial sa umaga tapos magsasesyon sa hapon, iyan naman ay Monday to Wednesday, tapos yung Huwebes at Biyernes nila ay para sa mga halimbawa may mga committee hearings at iba pang kailangan nila tutukan, lalo na nga at parating na po yung budget na ang pagtalakay sa national budget na talagang nung in the past, Pia, yung mga coverage natin dyan, kumisa inaabot pa yan ng gabi hanggang madaling araw, lalo na kung minamadali na nila yung budget. Kaya umaasa sila ng mas mahaba talagang working hours para po sa mga senador at senator judges. Pia? Napag-uusapan ba, Sandra, kung maaari bang magkaroon ng mga break in between yung mga impeachment trial days? Although sa Monday tsaka sa Tuesday, wala ngang impeachment trial. Pero yun naman ay dahil sona ng Pangulo, tapos may kontra sona ang minorya. So, napag-uusapan ba nila na siguro isang linggo na hindi muna magkakaroon ng impeachment trial? Or talagang ang commitment nila is every week, 3 araw for the impeachment? Meron talaga, Pia. So far ngayon, ang inaanunsyo pa lang talaga nila ay yung para next week, yung SONA, yung Monday and Tuesday. So parang Wednesday lang merong trial. Pero pagkatapos naman nun, balik na rin talaga sila dun sa pagta-trial. And this time, magiging umaga lamang yan. Pero walang pinag-uusapan so far na break dito sa impeachment trial, Pia. Alright, so balikan natin, Sandra, yung expectations natin for today dahil sabi mo nga, no, si NBI Director Melvin Matibag muling sasalang for the pagpapatuloy nung kanyang cross-examination pati na sa redirect examination. So ibig sabihin nito, Sandra, dahil humingi ng continuance kahapon ng depensa, ang kanilang uungkatin ngayon ay yung Las Cañas affidavit? Yes, tama ka, Pia, dahil nga sabi nila dahil bago yung dokumento na yon at hindi napasama doon sa mga naunang pagtalakay nila nung nagkasagawa sila ng pre-trial, sabi nila kailangan nila ng panahon para matingnan ito at ito nga yung inaasahan natin na magiging subject ng pagtatanong nila mamaya dito kay Director Matibag. Pia? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At humingi po tayo ng update mula sa depensa. Ihatid yan live ni Ian Cruz mula rin sa Senado. Ian? Yes, Pia, walang press conference ngayon bago mag-trial ang depensa, pero kakikita-kita lamang natin na pumasok si Attorney Michael Powa dito nga sa huddle room ng defense team. At Pia, inaasahang magiging mahaba itong day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil humiling nga ng continuance ang depensa. Parang magpatuloy sila doon sa cross-examination nila kay Attorney Melvin Matibag ng NBI dahil may mga nakitang mga bagong punto ang depensa. Kagaya na nga lamang, Pia, nung affidavit ni itong si Arturo Las Cañas na witness doon sa ICC. Pero sabi nga ng taga-depensa, sabi ni Attorney Powa, hindi nila tinatawag na affidavit yung bagay na yun, kundi statement lamang ni Las Cañas sapagkat hindi nga daw notaryado, hindi tiyak kung sino ang pumirma nito at inaasahan, Pia, na mabubusisi ng maigi yan sapagkat ang nababanggit ay 100 pahina yung affidavit na yan. Kaya naman humingi talaga ng sapat na panahon ang defense team sa impeachment court para nga mapag-aralan muna nila yung affidavit na yan at malaman nila ng maigi kung ano ba talaga yung maganda nilang itanong ukol dito sa base naman sa kanilang gagawing cross-examination kay Attorney Melvin Matibag ng NBI. At syempre, Pia, mayroon pang isang punto na binabanggit yung bagong task force nga ng NBI na binuo nitong April lamang para mag-imbestiga dun sa sinasabing banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating Speaker. Ang binabanggit ni Attorney Powa, nais nilang malaman yung scope,
nung Administrative Order number 11 na yan ng NBI para nga mabusisi nilang maigi at inaasahan siyempre na magiging matindi muli yung cross-examine nila dahil nga Pia, parang hindi pa natin masabi kung kalahati na ba yon o ngayong araw na to dahil nga mahaba yung affidavit at then meron ngang task force na kailangan silang busisiin. Talagang hahaba ito, no? At inaasahan na magkakaroon ng redirect ang prosecution and of course ang depensa ay inaasahan din natin na magre-recross dito nga kay Attorney Melvin Matibag, kaya naman talagang ini-expect natin na magiging mahaba itong araw na ito, Pia, no? Pero syempre depende pa rin ang lahat na yan sa itatakbo ng paglilitis. Kanina, Pia, ay nakausap natin si Senator Judge Erwin Tulfo at nung tanungin nga siya, syempre nagkaroon ng pagbabago sa schedule ng impeachment trial, magiging 10 a.m. to 3 p.m. na simula sa susunod na linggo. At nung tinanong natin siya, Pia, kung ano pa ba ang mga pupwedeng maging paraan para nga mas mapabilis pa ang paggulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nakikita niya, Pia, sana daw ay walang quote-unquote lecture na gagawin yung mga fellow senator judges niya, na yun daw mga napag-aralan nila sa law school, kung ano man yung mga batas na alam nila, sana daw ay hindi na nile-lecturean yung prosecution at defense dahil ang tingin nila ay talagang nakakahaba ito ng proseso, pero syempre may panahon talaga, Pia, para sa interjection ng mga senator judges kapag nagkaroon na ng pagtatanong ang prosecution at ang depensa doon sa witness ay merong mga clarificatory questions talaga, normally ang mga senator judges. So patuloy tayong mag-aabang sa iba pang mga kaganapan ukol sa day 9 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pia? Alright, Ian, nabanggit mo nga na kita rin natin yung naging pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo na kung maaari limitahan na ng mga senador yung kanilang ang tinawag niya mga lecture. Pero alam mo, Ian, mula na nabanggit kahapon ni Sandra na may ginagamit na bell sa loob ng session hall para paalalahanan yung mga senador kapag malapit na matapos yung oras. Parang mas nauulinagan namin, mas naririnig na namin yung bell dahil nga nabanggit niya yon. Ang tanong ko, Ian, very strict ba yung pagsunod ng mga senador dito sa mga bell? Kasi hindi naman tayo umaabot dun sa punto na pinapatayan sila ng mic. Pero ano ba yung policy kapag tumunog yung bell, ibig sabihin wrap up na, wind up na? Well, Pia, ganun talaga, yun nga, nabanggit mo na hindi naman talaga sila pinapatayan ng mikropono. And then usually naman, ang maganda kasi doon, Pia, kapag narinig na nila yung tunog nga ng bell, mare-remind sila na tapos na yung oras. And minsan naman kasi, nakakain din yung oras nila kapag may hinahanap na mga dokumento o may mga tinitingnan sila doon sa mga notes nila. And napagbibigyan naman, Pia, na ng konting panahon pa. Pero yun nga, laging pinaalalahanan naman sila ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na kailangan nga bilisan na sapagkat may mga susunod pa na mga senador sapagkat, Pia, kung talagang magtatanong lahat ang mga senator judges, minsan marami sila 19, 20 na mga senador ng present, kung lahat naman sila ay magtatanong talagang at kada 2 minuto lamang sila ay talagang mahabang oras ang makukuha. Kaya ang pinupunto ni Senator Judge Erwin Tulfo, dapat kung ano na lang talaga yung kanilang mga obserbasyon sa maliman o yung mga punto na dapat nilang linawin doon sa mga sinasabi ng mga testigo, direkta nang gawin ito at iwasan na nga yung mala-lecture umano na mga ginagawa ng mga kasamahan niyang Senator Judge para nga mas mapaiksi yung oras na kinakain dito sa trial, Pia. Alright, Ian, meron ka bang impormasyon dahil magkakaroon ng 2 araw na kumbaga parang break, yung prosekusyon at depensa, pati na syempre yung mga Senator Judge para magbigay daan sa SONA at ng Pangulo at pati na sa kontra-SONA ng minorya. So, itong 2 araw ba na ito gagamitin ng depensa para magkaroon ng pagkakataon na lalo pang paigtingin ang kanilang mga argumento or gagamitin rin ba nila ang panahong ito para sila rin ay makapagpahinga, Ian? Well, Pia, talagang ang binabanggit lagi ni Attorney Powa, talagang nag-aaral sila, talagang marami silang ginagawa patungkol sa mga paghahanda, sapagkat Pia, from Article 4 ay lilipat na sa Article 1, yun sa confidential funds. At alam nga natin talagang madugo din yung article na yan, sapagkat maraming dokumento, maraming mga records na kailangan silang pag-aralan sapagkat
kung paano magiging maganda yung pagtatanong nila, no, at pagko-cross-examination nila doon sa mga witness na ipepresent nitong prosecution ay nakadepende yan sa kanilang pag-research, pag-aaral sa mga dokumento, doon sa mga na-pre-mark na mga exhibits, doon talaga malalaman no, kung talagang ano yung mga itatanong nila at kung magiging maganda yung pagtatanong nila ay nakabase siyempre sa kanilang gagawing pag-aaral at paghahanda. Kaya yung mahabang panahon na yun nga na hindi tayo magkakaroon muna ng trial sa mga susunod na araw, gagamitin talaga nila yan para sa kanilang lubos na paghahanda dito nga sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At hirit po tayo ng update sa sitwasyon dyan sa Senado mula naman kay Joseph Morong. Joseph? Happy last day for the week. I wanna take off first dun sa pinag-usapan nyo ni Ian tungkol doon sa kung kailan at gaano kahaba pwede mag-interject itong mga senator judges. Kung napansin mo kahapon, ang ginawa ng sequence is magpa-present yung magkabilang panig ng kanilang direct, tapos mag-cross kung may kailangan ng redirect or recross. Tapusin muna yon before magtanong yung mga senator judges. Kanina, nakausap natin itong si Attorney Reginald Tonggol, spokesperson for the Senate Impeachment Court. Yan daw yung napagkasunduan na order o yung terms of engagement ng mga senador. Remember, nag-caucus sila yesterday, so yan yung magiging sistema. Magsasalita muna yung magkabilang panig, pagkatapos the senators will have their chance to interject kung meron silang kailangang linawin or palutangin na mga puntong legal. Yesterday, nakita na natin yung last test witness ng prosecution in the person, for Article 4, in the person of NBI Director Melvin Matibag. Very briefly, ang mga statement niya is that number one, they formed a special task force to investigate yung alleged assassination threat ni Vice President Duterte laban kay President Marcos. At kasama dyan yung November 2025 na mga NBI investigations. Sabi ni Director Matibag, this is an ongoing investigation, and during this investigation na ginagawa nila, according to Attorney Matibag, they were able to establish that there are persons of interest. Hindi niya sinabi kung ilan, but one could be posible raw nakausap ni Vice President tungkol dun sa plano na assassination assassination threat. Ngayon, yung daw VP attorneys, yung mga sinabi ni Vice President, hindi na lamang daw yan basta statement, kundi mga plano. At itong plano na to ay nagre-rise to the level of a national security threat defense. Ang sabi naman itong si Atty. Mark Vinluan, itong alam nitong si Director Matibag as far as the 2025 NBI investigation ay hearsay. Kasi hindi niya personal na pinamunuan, hindi niya personal na pinirmahan. Yung mga affidavit, kung nakita natin mga kababayan, yung mga slides na may mga X, yun yung mga alleged affidavits, or subpoena para sa mga gustong testigo sana ng NBI. Yun ang hearsay. And then, sabi nila, ay kung merong kinakaharap itong si Vice President Duterte na grave threats and inciting to sedition before the impeachment court, tanong, meron bang kaso sa DOJ? Sabi ni Director Matibag, as far as contracting yung assassin, ay wala. And then, si Attorney Vinluan, as expected, tried to poke holes into the credibility of Director Matibag. May pinalutang siya dyan. Number one, asawa ni Director Matibag ay isa sa mga endorser ng impeachment complaint. Number two, may mga articles itong si Attorney Matibag na critical of the Vice President. And kahapon, natapos tayo sa usapin na ipinakita ang depensa na high ratings o mataas na ratings itong si Vice President Duterte. Tanong nila kung may betrayal of public trust, bakit mataas ang ratings? Sagot ng prosecution, Attorney Matibag, hindi ba porke popular ang isang tao ay hindi na ba siya dapat panagutin? So that's where we are now at magpapatuloy itong testimonya nitong si NBI Director Melvin Matibag. Yeah? Joseph, well,
yung paglalarawan mo ng lahat ng nangyari kahapon talagang very concise. Babalikan ko yung sinasabi ni NBI Director Matibag na, di ba parang yun yung naging, yung binitawan niyang salita, that surveys are just a snapshot. Yun ang ginamit niya when he was trying to say na hindi naman pwedeng gawing basihan itong mga survey for public trust. Paano ba dapat ina-appreciate yung ganong klaseng pahayag kung ang NBI Director, I mean his personality as the NBI Director, is the one saying that? Kasi ang pinakapunto ng isang impeachment process, na political process, ay ang to determine yung sinasabing fitness. No? Kaya nga sa political na proseso, kaya mga senador at mga kongresista yung involved dito because they represent the people. Ngayon, ang allegation ng prosecution, walang fitness itong si Vice President Duterte na magpatuloy sa kanyang posisyon because of the allegations. Sasabihin ng defense ngayon, remember the opening statements, she was elected by 32 million Filipinos. Babaliwalain ba yun? Representatives of the people, Congress and Senate. So, nandyan tayo sa usapin na doon sa point kahapon ng prosecution, that's where they left off. Pagpapapular ang isang tao ay wala nang pinag-uusapang accountability, which is in effect, the soul and heart of the impeachment trial na pinapanood natin ngayon at kinakover natin ngayon, Pia. As far as weight ni Director Matibag, we can judge by the statements. Ano ba yung sinabi nila? Yung fitness, baka hindi na fit itong si Vice President Duterte according to them because of what she has shown. Kahapon may pinakita, in-illustrate by several examples, yung pattern of behavior, no? Na may pinapakita dyan yung mga nakaraan sa sheriff and all that, yung mga statements, 4 statements sa mga video online conferences. So ito, ini-illustrate yung alleged unfitness ni Vice President Duterte. And yan yung tinestify nitong si Director Matibag. Sabi niya, these are not just statements. Hindi lang yung parang sinabi lang niya sa online press conference. Ito ay isang paglalagay sa alanganin sa seguridad ng bansa. Kaya, dapat siyang ma-impeach, according to them, dahil sa mga ganitong aksyon na naglalagay sa alanganin, hindi lang sa buhay ng presidente, kundi sa republiko or sa ating gobyerno. Sabi niya kapon, it rises to a level of a national security threat. Pia. Alright. At Joseph, isa sa mga big point of contention kahapon ay yung statement nga ni Arturo Las Cañas kung pwede nga ba itong gamitin o hindi dahil hindi naman to notarized affidavit. Although ang sabi nga ng prosecution, kasi naman sa ICC standards, hindi kailangan nakanotaryo. Pero tapos si Senator Judge Pia Cayetano tumayo at sinabi na bakit natin i-admit ang mga ganitong klaseng pahayag na wala namang notaryo. Kasi ang punto niya, you cannot unsee what you've seen, you cannot unhear what you've heard. So parang pero in the end, di ba, si Presiding Officer Chis Escudero ruled na hindi, okay lang. Parang we will admit that there is that statement, but not as to the veracity or the truth of the actual statement. So, kung ganun yung pagkakalarawan na sa kanya ng Presiding Officer na about what actually happened or the events that actually were mentioned in the statement, so paano pa siya tatalakayin pagdating sa Yun. As to whether this should be admitted, okay, first, ang isang impeachment trial ay palakasan at pagandahan ng latag, no, ng ebidensya at ng kwento. At doon sa ginawa ng prosecution na pag-introduce, well, officially ang sinasabi nila is this is part of the documents of na tiningnan itong si NBI Director Matibag at yun yung relevance noon. Kaya nga lang, nag-mention ng mga testimonies from the Las Cañas affidavit, yung tungkol sa pagiging parte ni Vice President sa DDS, so sa Davao Death Squad at saka sa Operation Tokhang, ay sabi ng prosecutor ng defense yan, sandali, number one, dapat hindi ipinapasok yan, hindi yan signed. Yun yung point ni Senator Judge Pia Cayetano. Hindi siya officially at hindi rin siya parang marked evidence on behalf of the prosecution. Sabi ni Atty. Binluan kahapon, sandali, nilabas nyo na yan. So parang pagka nakinig yung taong bayan, nakatanim na sa utak nila yung alleged behavior nitong si Vice President Duterte na nag-i-illustrate on the part of the prosecution yung pattern niya ng for lack of a better word, may be violence. No? So, ang ruling kahapon, pinayagan, pero as part of the documents na tiningnan nitong si Director Matibag in the course of his investigation. Content, sabi sa mga senator judge, maybe don't look at it yet. So,
So nandun tayo na pinayagan yung pagpapasok ng affidavit basta as to the truth or the falsity of the information, si Las Canas lamang ang makakapag-swear in on, makapag-testify on. So as far as the value of that document is concerned, I think yan yung sinabi ni Atty. Vinluan na mere scrap of paper because kasi alam mo naman yan, bago magpasok ng ebidensya at na siyang i-evaluate ng mga senators, may dadaanan na proseso. So itong Las Canas is only just part of the documents na tiningnan ni Matibag, but this is not the actual evidence that the prosecution should use, at least as far as the ruling of P.O. Escudero was concerned yesterday. Pia. All right. Well, Joseph, isang mabilis lang napahabol no, bago tayo magtapos dito sa ating usapan, no, Joseph. Maiba tayo ng konti, labas tayo ng konti ng impeachment court dahil nakikita natin na, syempre, di ba, meron nga sub judice rule na hindi pwedeng magsalita o magbigay ng payag ang mga senador tungkol sa mga merito ng kaso, pero hindi na iiwasan yung palitan nila ng mga kuro-kuro, kumbaga, no, kaya nalang mga opinyon. At kanina sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na let's not do the lectures para mas mapabilis yung pag-usad ng trial. Ang tanong ko, Joseph, is meron bang nagpupulis sa mga sinasabi ng mga Senator Judge outside the impeachment court para lang to make sure na nananatili o napapanatili yung integridad ng mga Senator Judge at ng impeachment court? Pag sinabi mong police is one senator telling another senator what to do, mukhang imposible yan, Pia, kasi sa SOCMED, sa Twitter, may mga nakikita tayo ng mga palitan ng kuro-kuro. Bottom line dyan is that if it's outside of the impeachment court, it sounds like it's a free-for-all, no? Pero pag papasok na tayo sa impeachment court, yun na yung pwedeng may mga rules na mag-govern, katulad nga ng sequence nila kahapon, presentation of evidence, and then interjections. If you have manifestations, that comes at the end. But outside of it, they're free for all, I think. At siguro nasa kanya-kanyang barometer na lang to or compass ng mga senador kung ano yung gusto nilang sabihin. But the Senate impeachment courts did say yesterday and the day before yesterday na may panahon para dyan. Ito ay yung sa kapag nakabuo na or nag-convene ulit yung Senate bilang a legislative body. At malapit na yan. Next week, we open SONA, Tuesday contra SONA, and then legislative session na ng Senate. So there's a right time and right place for everything, Pia. Alright, Joseph. So posibleng kung meron man, no, pwedeng i-refer na lang to the Senate as a legislative body, kung meron man. Alright. Maraming salamat sa iyo, Joseph Andun yung Morong. proper forum. Yung sa Alright, go ahead, Joseph. Kung meron kang sasabihin. Okay. That's it. I think we're at 1:45. You're shifting to GTV, so Alright. that's it. Okay, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya, Joseph, dahil sabi nga ni Ian, mahaba ang inaasahan nating magiging araw na ito. Day 9 ng impeachment trial, si Joseph Morong live pa rin mula sa Senado. At ngayon po, makibalita tayo sa prosekusyon at live pa rin sa Senado, makakasama natin si Tina Panganiban Perez. Tina? Pia, kumpiyansa pa rin ang prosekusyon na hindi pa rin natitibag ang kanilang ebidensya sa article of impeachment tungkol sa grave threats. Katunayan, sinabi ni House Impeachment Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala silang nakikitang dahilan para mag-redirect examination kay NBI Director Melvin Matibag na sumalang sa witness stand kahapon. Sa mga naghihintay raw na mga pasabog, sabi ng prosekusyon, ang testimonya ni Matibag ang kumumpleto sa storya. Pinatotohanan niyang ang banta sa Pangulo ay aktibo at nagpapatuloy at may leads na sila rito. Nagdala nga raw si Matibag ng mga confidential na dokumento at sinabing 100% siyang siguradong may kinausap ng tao si VP Sara Duterte para patayin ang Pangulo. Nang tanungin kung pwede pa bang isalang sa witness stand ng prosekusyon ang mga witness na na-waive na nila o nasabi na nila sa impeachment court na hindi na nila ipipresenta, sabi ni Tolosa, pwede naman kung may lehitimong dahilan, pero wala naman daw silang nakikitang rason para gawin ito sa ngayon. Dahil sa susunod na linggo ay
ay magbabalik sesyon na ang Kamara Pia, sinabi ni House Impeachment Prosecutor Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na minor adjustment lang naman sa oras ang gagawin nila. Hindi anya makakasagabal sa impeachment trial ang sesyon at iba nilang trabaho bilang mga mambabatas. Yan din ang sinabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na nakatutok din sa impeachment trial dito sa Senado. Maganda naman anya ang record ng Kamara sa pagpapasa ng priority bills. Nang tanungin tungkol sa posibleng pagbibitiw ng bise sa pwesto, sinabi ni na Ortega at Tolosa na speculative ito na wala silang naririnig na ganito. Sabi pa nga ni Ortega na hindi niya nakikitang magre-resign ng bise dahil kahit may impeachment trial itong hinaharap, nakakabiyahe pa raw ito sa ibang bansa at to quote Representative Ortega, nakakatrabaho rin paminsan-minsan. Nanindigan si Tolosa na kahit magbitiw ang bise sa kalagitnaan ng impeachment trial, dapat ituloy ang paglilitis dahil hindi lang pagtatanggal sa pwesto ang parusa rito, kundi pati habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno. Hindi rin anya pwedeng talikuran ang mga paglabag sa konstitusyon ng simpleng pagbibitiw lang. Pia, kahapon nagtanong ka tungkol dun sa fruit of the poisonous tree, nanindigan si Tolosa na wala silang kahit anong ebidensyang matuturing na ganito dahil sinabpi na naman ng impeachment court yung bank, tax at AMLAC records ng bise. Pia? Alright, Tina, nabanggit mo na ito na nga ang expectation natin next week, mas magiging mahigpit, no, yung schedule ng ating mga mambabatas dahil simula na ng legislative calendar. At so far, Tina, sa nakikita natin, bawat House prosecutor ay present, tama ba, for each article of impeachment. Pero kapag nag-umpisa na yung legislative calendar, syempre malayo ang batasan sa Senado at meron din silang kanya-kanyang mga komite at meron din silang commitment sa Kamara. So, napag-usapan ba nila na halimbawa tapos na yung article na naka-assign sa isang House prosecutor, hindi na niya kailangan pumunta sa Senado para dun sa iba pang impeachment days or impeachment trial days? Walang ganyang nabanggit ang sinumang miyembro ng House Prosecution Panel, Pia, pero ang sinabi nila, kung kinakailangan silang dumalo sa isang hearing sa Kamara dahil kunyari sila yung chair ng komite o kaya bill nila o resolution nila yung diringgi ng komite, ay pwede silang pumunta roon dahil meron naman silang ibang kasamang prosecutors doon sa articles na assigned sa kanila. So, Article 1, siguro basta laging more than three prosecutors yung assigned sa isang article. When I say prosecutors, Pia, yan yung mga membro ng Kamara. So kahit may isang kongresista na kailanganin sa isang event o activity sa Kamara, hindi mauubusan ng tao dito sa Senado para sa impeachment trial. Pia. Alright, maraming salamat.